Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ikatlong yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Inalok ni Gab si Camille para maging kahalili ng chef niya sa loob ng isang linggo. Tinanggap ni Camille ang alok nito, kapalit ang kasunduang ipi-finance ng binata ang resto bar nito kapag nakuha niya ang kontrata sa mga investor para sa plano nitong advertising agency. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating mga kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ikatlong yugto ng ating kwento, Pangarap Ko'y Ikaw. Magiging busy ako sa loob ng isang linggo, paalam niya kay Betty. Hindi kaagad nakuha ni Betty ang ibig niyang sabihin. Alam ko, fully booked tayo this week. May debut, may luncheon, may kasalan. Ang ibig kong sabihin, kinuha akong substitute chef ni Gab Ledesma, yung host ng party kagabi. Naaksidente raw yung chef niya at kailangang magpahinga buong linggo. Kaya pansamantalang papalitan ko siya. Yun pala ang pakay niya, akala ko isusoli lang niya yung sapatos mo. Magkano naman ang ibabayad niya sa'yo? Kaagad ay usisa nito. Wala, pero ipi-finance niya ang resto bar ko kung sakasakali. Doble sa kinikita ko ngayon. Mabuti naman kung ganon. Sige, kakayanin naman siguro naming tatlo ni na Ashley at Alexa habang wala ka. Pero kailangang ibigay mo sa akin ang kalahati ng kikitain mo. Pandagdag sa puhunan natin. Doon na nagpanting ang tainga niya. Ano ka mo, puhunan natin? Di ba family business naman natin ang master cater, sagot nito. Pera ng papa ko ang ipinuhunan mo sa master cater, panunumbat niya. At kahit kailan, hindi mo ako itinuring na isang kasosyo kundi isang swelduhan na utusan. Kaya kung ano man ang kikitain ko ngayon, sa akin lahat, naiintindihan mo? Napaawang ang mga labi ni Betty sa pagkabigla. Di yata't sumasagot na siya rito. Hindi ito makapaniwala. Nakadama siya ng kasiyahan sa nakita niyang reaksyon nito. Bago pa man ito nakahuma, tinalikuran niya ito at lumabas ng bahay. Iwanan mo ang van, pasigaw na utos ni Betty. Isaksak mo sa baga mo, pagngingit-ngit ng kanyang isipan. Preparado na ni Candy ang menu for the week, kaya hindi na siya mahihirapang mag-isip kung ano ang kanyang mga lulutuin. Naisip niyang napaka-organized na tao ni Candy. May label lahat ang mga ingredients na nasa freezer. Napaigtad siya nang tumunog ang telepono sa kusina. Si Candy ang tumatawag. Kaagad itong nagpaumanhin nang magpakilala siya rito. Salamat at pumayag kang substitute ko. Hindi talaga ako mapakali rito dahil iniisip ko si Gab. Pero ngayon na nandyan ka, makakahinga na ako ng maluwag. Masarap ka raw magluto, sabi ni Gab. Patuloy nito. Kung may gusto kang baguhin sa menu ko, baguhin mo lang, hindi magagalit si Gab. Sigurado ka? Nag-aalalang tanong niya. Ako lang naman ang gumawa ng menu. Mukha lang masungit si Gab. Natural lang naman na maging istrikto siya. Pero napakabait ng tao. Makikilala mo rin siya ng lubusan. Sa loob ng isang linggo, kung magsalita ka para namang magtatagal ako rito. Isang linggo lang ang kontrata ko kay Gab. Ang sabi kasi niya, babalik ka pagkatapos ng isang linggo. Pipilitin ko. Nahihiya nga ako sa iyo eh. Usually, madaling araw na natatapos ang mga party o business functions ni Gab. Kaya madaling araw ka na rin makakauwi. Tiyak na mamimiss ka ng iyong pamilya. Kung asawa at anak ang ibig mong tukuyin, dalaga pa ako. Pero may stepmother ako at 2 stepsisters. Talaga? Tapos Cinderella pa ang pangalan mo? Nakakatuwa naman. Actually, Camille ang pangalan ko. Mas maganda pala ang pangalan mo. Siya nga pala, may kinausap akong 2 dalagita na makakatulong mo. Magre-report sila sa'yo mamaya pagkagaling nila sa eskwela. Masisipag sila.
Alam na nila ang gagawin nila. Salamat, that was really a relief. Tawagan mo na lang ako kung may problema o kung may gusto kang itanong ha. Don't worry, basta pagaling ka agad. Basta wag kang magpapaniwala kung ano man ang mababalitaan mo tungkol kay Gab. Pahabol nito. Ang kailangan lang ni Gab ay isang hindi nito na ituloy ang sasabihin. O siya, bahala ka na riyan. Natatawang naiiling na ibinaba niya ang telepono. Keber ko ba kung ano ang mabalitaan ko kay Gab? Si Candy talaga At lalong keberba niya kung ano ang kailangan nito na hindi na naituloy ni Candy na sabihin. Bago mag alas 6 ng gabi, dumating ang dalawang babae gaya ng nasabi ni Candy. Kapwa teenagers ang mga ito, but they were decently dressed. Kami po ang ipinadala ni Madam Candy. Ano pong gusto niyong itawag namin sa'yo? Ate Camille na lang ang itawag niyo sa akin. Ako nga po pala si EY, pakilala ng isa. At ito naman si Lovely. Ang bango naman ng niluluto mo. Tama po pala si Madam Candy, magaling po raw kayong magluto. Hindi naman, she humbly said. Ate Camille, ikaw ba ang bagong girlfriend ni Sir Gab? Tanong ni EY na mukhang mas maboka kaysa kay Lovely. Hindi ha, mariing tanggi niya. Substitute chef lang ako, saka bakit bagong girlfriend? Anong ibig mong sabihin? Atin-atin lang to ha ate, pabulong na sabi nito. Itong si Sir Gab parang sindalas ng pagpapalit niya ng damit ang pagpapalit niya ng girlfriend. Ganon? Tumaas ang kilay niya. Ganon na nga po, sa katunayan, malimit na pinagpupustahan ng mga kapitbahay niya si Sir Gab. Pustahang usisa niya. Pinagpupustahan nila kung gaano ang itatagal ng bagong girlfriend ni Sir Gab. Kadalasan, 1 linggo lang. Pinakamatagal na ang 1 buwan. Yung mga iba nga 1 araw lang ang inabot. Talaga? She was amused. Kaya ba siya binili na ni Candy kanina na wag siyang magpapaniwala sa anumang mababalitaan niya tungkol kay Gab? Dahil sigurado itong may maririnig siya galing sa dalawa. O siya, tama na ang daldal, marami tayong gagawin. Kaagad namang tumalima ang dalawa. Naglagay agad ang mga ito ng hairnet at apron at sinimula na ng mga itong magtrabaho. Tama nga si Candy. Kabisado na ng dalawa kung ano ang kailangang gawin. Ilang saglit pa, sumungaw ang ulo ni Gab sa pinto. Nakahanda na ba ang pagkain? Tumangulang siya habang nilalagyan ng garnishing ang mga nakahandang pagkain. Hindi siya dapat mataranta. Masarap ang nakahandang menu ni Candy. At dinagdagan pa niya yon ng pampalasang ingredients. So how could she fail? Lumabas siya ng kusina at tinungo ang dining room. She inspected the table setting. It was perfect. Tunay ngang mahusay sina EY at Lovely. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Naulinigan niya ang masayang huntahan at tawanan ng mga bisita. Pagkatapos ay narinig niya si Gab announcing that dinner is ready. Tumalima siya pabalik sa kusina. Unang inilabas ni na EY at Lovely ang creamy potato bacon soup at ang classic French salad with olive oil vinaigrette dressing. Sinundan yon ng main dish na honey mustard chicken at side dish na garlic butter asparagus and baby corn. Pagkatapos ay ipinaserve niya ang dessert na apple cinnamon and butterscotch pie. Humingi pa ng kape ang iba pagkatapos kumain. Inabot din ng 3 oras ang dinner. Pagkatapos ay bumalik na ang mga ito sa living room kung saan ipinagpatuloy ng mga ito ang business meeting. Kaagad namang iniligpit ni na EY at Lovely ang mga pinagkainan. Akmang huhugasan ng mga ito ang mga plato at pinggan nang pigilan niya ang mga ito. Wala ba kayong mga assignment sa school? Actually, meron ate, sabi ni EY. Sige, pwede na kayong umuwi. Ako na ang bahala rito. Sigurado ka ate? Nag-aalangang tanong nito. Oo sabi. She assured them. Naalala ko kasi nung nasa high school ako, inaabot ako ng hating gabi sa paggawa ng assignment. Tapos kailangan ko pang gumising ng maaga para pumasok sa school kaya lumarga na kayo.
Salamat ate, sabay na sabi ng dalawa. Naghubad na ng apron at hairnet ang mga ito. Aagahan na lang namin bukas, sabi ni Lovely bago tuluyang lumabas ang mga ito sa back door. Ingat kayo, she called. Minabuti niyang magpahinga muna kahit saglit. Nagtimpla siya ng kape at umupo siya sa island unit. Doon siya nabungaran ni Gab na abot ay nga ang ngiti. Kumusta ang meeting? Tanong niya. Everything is going fine. He beamed. Umupo ito sa tabi niya. And the dinner? Pumasa naman ba sa panlasa nila ang mga pagkain? Anong pumasa? Pasadong-pasado ka mo. Yung iba nga nang hihingi ng recipe. Mabuti naman kung ganon. Ikaw, kumusta ka naman? Mukhang pagod na pagod ka. Medyo, pilit niyang ngumiti. Nasaan ang dalawa? Tanong nito na lumingali nga sa paligid. Pinauwi ko na sila. Ha, bakit? Tiningnan nito ang nakatambak na kaldero, kaserola at plato. Di ba dapat ay naghuhugas pa sila ng mga pinggan? May mga assignment pa sila sa school. Noong kaedad ko sila, hindi niya naituloy ang kanyang sasabihin. Pasimpleng pinalis niya ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Ituloy mo, he urged her. Namatay ang mama ko noong nasa high school pa lang ako. Hindi naman kami mayaman para kumuha ng maid. Kaya ako ang natoka sa gawaing bahay habang nasa opisina si Papa. I'm sorry to hear that. Hindi naman ganon katirible ang sitwasyon ko. Hanggang dumating si Betty at ang dalawa kong stepsisters. Imbes na makatulong sila, dumagdag pa sila sa mga pinagsisilbihan mo, ganon ba? Ganon na nga. A movie played on her mind. Kung paanong pinabayaan siya ng kanyang papa, kung paanong inalila siya ni na Betty, Ashley at Alexa. She looked away and tried to blink back her tears. Hindi ito nagsalita. Tumayo ito at hinubad ang Amerikana nito at ipinatong sa upuan. Inililis nito ang long sleeves nito. Pagkatapos ay hinarap nito ang mga nakatambak na mga malalaking kaldero at kaserola. At sinimula nitong hugasan ang mga yon. Wala ka bang gagawing paperworks? Ininom niya ang natitira niyang kape at tumayo. Ang mga pinggan naman ang hinarap niya. Meron, pero mamaya na yon, konti lang naman. I'll have them ready by tomorrow. Maghapon ang seminar dito bukas, so expect them to be back here early. Ikaw ba babalik dito? Tanong nito. Oo naman. Kaagad ay sagot niya. Bakit naman hindi? Hindi na siya nasorpresa nang tumunog ang telepono nito. Pinunasan nito ang kamay. Sinisigurado ko lang. Tinapik pa siya nito sa balikat bago nito sagutin ang telepono. Kahit minsan ba ay hindi mo pinapatay ang cellphone mo? Tanong niya nang matapos itong makipag-usap sa telepono. Hindi pwede. Marami akong ine-expect na mga tawag. Lalo na ngayong linggo na to, sabi nito habang isinasalansan ang mga nahugasan nitong kaldero at kaserola. So, kumusta? Malapit mo na ba silang mapapirma ng kontrata? Usisa niya. I'm almost there, pero ayaw kong maging kampante hanggang hindi ko hawak ang mga permadong kontrata. Sa tingin ko naman sa'yo, palagi kang nagtatagumpay. Hindi naman ipagkakatiwala ng daddy mo ang pamamahala ng kumpanya nyo kung hindi mo kaya. Still, he's always double-checking on me, he sighed. Hindi na siya umimik pa. Enough of overprotective father of his and carefree father of hers. Tumahimik din ito. Iniabot niya rito ang isang malaking bowl para punasan nito. Kahit basa ang kanilang mga kamay, tila napaso siya nang magdikit ang kanilang mga kamay. Napaso rin kaya ito? Pasimpleng tiningnan niya ito. Parang baliwala namang isinalansan nito sa cupboard ang napunasan nitong bowl. Ayaw kitang i-pressure, pero ang gusto nila ay heavy breakfast. Sabi nga nila, it's the most important meal of the day. Don't worry, I'll manage. I know you'll always manage, Cinderella. Nasisiyahang sambit nito. Lumapit ito sa kanya. Pakapang kinalas nito sa pagkakatali ang apron sa kanyang likuran.
Nagdulot iyon ng kakaibang kiliti sa kanyang katawan. He was so close to her, she could smell her manly scent. At napakainit at napakabango ng hininga nito na dapat ay amoy alak. Pero amoy ng imported na breath freshener ang naaamoy niya. Iniwasan niyang tumitig sa mga mata nito. Baka may mabasa siya sa mga mata nito o baka may mabasa ito sa mga mata niya. Biglang bumukas ang pinto. "Gab, are you there?" Rumaragasang pumasok ang isang lalaki. Napaatras siya. "Oh, I'm sorry," paumanhin ng lalaki nang makita ang postura nila ni Gab. "I didn't mean to interrupt. It's okay, Mark." Pero halatadong nairita si Gab. Kumunot ang noon ni Mark. "Siya ba ang sinasabi mong chef mo? Sabi mo matanda na siya." "Matanda naman talaga siya. I mean, hindi siya ito. Si Candy yon. This is Camille, my substitute chef." "Substitute ka lang. Itanim mo sa utak mo yan." Pangaalas ka ng kanyang isipan. "I see," sambit ni Mark. "And I can see na mukhang pagod na siya." Bumaling ito sa kanya. "Ihahatid na kita sa inyo. Voluntaryo nito. That is of course kung wala kang service." "Salamat," sagot niya. "Thank but no thanks," sabi ni Gab. "Pero ako ang maghahatid sa kanya pa uwi." "If you say so," sabi ni Mark. "Anyway, hinanap lang kita dahil magpapaalam na ako na sa table mo na ang mga hinihingi mong reports." "Sige, salamat. Ingat ka na lang, bro." Tiningnan muna siya ni Mark bago ito lumabas ng pinto. "By the way, Camille, napakasarap ng mga niluto mo. Can't wait for tomorrow's breakfast." "Halika na, it's getting late. Ihahatid na kita," sabi ni Gab. "Magtataksi na lang ako pagtanggi niya." "Nonsense, hintayin na lang kita sa driveway." Kapwa sila tahimik sa daan. She wondered kung ano ang naglalaro sa isipan nito. Is he wondering also kung ano naman ang naglalaro sa isipan niya? Ilang saglit pa, tumigil sila sa harapan ng master cater. Binuksan nito ang pinto para sa kanya. "Susunduin kita bukas ng 6:00, bili nito." "Wag na," tanggi niya uli. "Magtataksi na lang ako." "Paano kung hindi ka magising ng maaga? Paano kung masiraan ang taxi mo? Paano ako gagawa ng heavy breakfast?" She gave in. "In that case, sunduin mo ako ng 5:00. Mabuti pa nga," sang-ayon ito. She waved goodbye to him. Inihatid niya ito ng tingin. Bago siya pumasok sa loob, she caught a glimpse of shadows peeking from Ashley and Alexa's windows. Mamatay kayo sa inggit, bulong ng isip niya. Matagal na siyang nakahiga sa kama niya, pero hindi pa rin makatulog si Gab. Ano ba itong nasuotan niya? Hindi niya dapat pinangakuan si Camille na ipi-finance ang resto bar nito. Nasisiraan na ba siya ng ulo? Ano na lang ang sasabihin ng daddy niya pag nalaman nito iyon? Hindi na siya pwedeng umatras sa napagkasunduan nila ni Camille dahil may pinirmahan silang kontrata. Kung makukuha niya ang hinahabol niyang account, maoobliga siyang ibigay ang pondong kailangan nito. Pero hindi lang ang perang isusugal niya kung sakasakali ang bumabagabag sa kanya ngayon. Nababahala siya sa epekto ni Camille sa kanya. Hindi ito ang tipo niyang babae. Pero kung tinititigan niya ito sa mata, tila nawawala siya sa kanyang sarili. Tila ba nakahanda siyang isakripisyo ang lahat para rito. Kanina, kamuntik na niyang halikan ito kung hindi lang dahil sa biglang pagdating ni Mark. At hanggang ngayon, ay nanghihinayang pa rin siya na hindi natuloy ang halik na yon. Ano ba ang nangyayari sa kanya at sumagi sa kanyang isipan na halikan ito? Dala ba yun ng pagod at pressure na makuha ang account? Pero hindi maikakailang nainis siya kay Mark. Di ba dapat ay magpasalamat siya rito dahil hindi natuloy ang kanyang kahibangan? Kahibangan bang maituturing na halikan ang kanyang substitute chef? Bukas, pipilitin na lang niyang dumistansya mula rito.
Hindi siya papasok sa kusina kung hindi kinakailangan. Kokontrolin niya ang kanyang sarili sa loob ng 1 linggo. At kung magtatagumpay siya, ibibigay niya ang perang kailangan nito. Pero hanggang doon na lang yon. Hindi niya pakikialaman ito sa pamamalakad ng resto bar nito. Hindi niya sisilipin ang mga libro nito. He will just observe her from afar. Gaya ng dati, lalabas siya kasama ang mga babaeng magugustuhan niya. Mga babaeng hindi gaya ni Camille na mariin kung tumitig sa kanya. Hindi gaya nito na pilit inilalabas sa kanya ang pagiging bata. Pero bakit niya sisisihin ito kung lumalabas man ang kanyang pagiging bata? Di ba talaga namang nag-enjoy siya sa pagtalon sa trampoline? Di ba gusto naman talaga niyang ipakita rito ang lighter side niya? Di ba gusto niyang palabasin ang mga ngiti nito at patawanin ito? Di ba gusto niyang pasayahin ito? At kung ikasisiya nito ang pagkakaroon ng sarili nitong resto bar, hindi siya mangingiming pondohan iyon. To hell with his policies. He'll gonna break his rules just this once. Just for her. He didn't want to get involved with any of his employees. Baka ngayon lang. Kay Camille lang. Nakatulugan na niya ang isiping iyon. Nakatulog siyang may naninilay na mga ngiti sa mga labi. Pakiramdam ni Gab ay kakatulog niya lang. Pero tumutunog na ang alarm clock niya bandang 4:00 ng umaga. Napabalikwas siya. He hurriedly took a shower at pagkatapos ay nagmamadali siyang nagbihis. Nasa daan na siya patungo kina Camille nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Candy ang tumatawag. "O Gab, kumusta? May nagluluto na ba ng breakfast?" "Wala pa, maaga pa naman." Hindi niya maamin dito. Nasusunduin pa lang niya si Camille. "Ikaw ang dapat kong kamustahin." "Heto, mabuti pero hindi talaga ako mapakali rito." "Si Camille, kumusta naman ang trabaho?" "She's doing fine." Nakausap ko siya kahapon. Mukha namang magaling at maabilidad siya. Anong itsura niya? "Matangkad, mahaba ang buhok, payat," he enumerated. "Sexy kamo." Pangwawasto ng kanyang isipan at maganda. "Bakit mo naman naitanong?" "Walang problema sa kanya?" Usisa nito. "Wala. Teka, natatakot ka bang magustuhan ko ang serbisyo niya at gawin ko siyang permanente at hindi na kita pabalikin dito? Malabong mangyari yon. Ayaw niyang manilbihan sa akin. Napilit ko lang siya ngayon." Litanya niya. Wala pa siyang asawa, di ba? Hindi siya nakaimik, hindi niya alam at ayaw niyang malaman yon. "Nagustuhan mo ba siya?" Tanong nito. "Oo naman, hindi ko siya kukunin kung hindi ko siya nagustuhan. She's a good cook," bumawi ito. "But not as good as you, of course." She heard Candy snort. "Wag mong baguhin ang usapan, Gab. Alam mo kung ano ang ibig kong tukuyin." "Candy, ayan ka na naman. Pati ba naman si Camille na hindi mo pa nakikita ay irereto mo na naman sa akin? Ibig bang sabihin, sa telepono lang nakausap ni Candy si Camille, pero pumasa ito sa panlasa nito? Mukha naman siyang mabait. Ang maigi pa, pagaling ka agad para makabalik ka na rito at hindi ganyan kung ano-ano ang pumapasok sa isipan mo." He chided. Hindi uubra si Camille sa akin. Pero gusto niyang bawiin ang sinabi niyang yon. Nang makita niyang palabas si Camille mula sa bahay nito, dressed in a floral dress. She greeted him with a smile which took his breath away. "Oh, bakit ganyan kang makatingin?" Tanong ni Camille nang makita niyang parang natuka ng ahas si Gab habang nakatingin sa kanya. Tila natauhan ito. "Ganyang papano?" "Para akong isda sa loob ng aquarium kung titigan mo. Iniisip ko lang kung mayroon ka ng Prince Charming." "Meron siguro pero sa ngayon hindi pa siya dumarating." Nakita niyang tila nakahinga ito ng maluwag. "So hinahanap mo ang iyong Prince Charming? Collect and collect then select the best ba?" Inirapan niya ito. "Hindi ako gaya mo, no?
At ano naman ang alam mo tungkol sa akin? He inquired. Wala namang gaano. Kaunti lang ang nalaman ko tungkol sa'yo mula kay Candy, sagot niya. At mula kina Iway at Lovely, dagdag pa niya. At ano naman ang sinabi nila sa akin? Sinabihan nilang dumistansya ka sa akin? Hindi naman. Oo nga pala, hindi ka na nila kailangang warningan. Dahil may sarili ka ring impression sa akin. Actually, hindi naman ako winarningan ni Candy. Mabait ka nga raw eh. Siyempre, nasasabi niya yon dahil boss niya ako. But that's just one vote of confidence. Pero ang tingin talaga sa akin ng karamihan, matigas ako, tuso ako at suplado. Mukha nga, sang-ayon niya. Pero wag na nating pag-usapan yon. Siya nga pala, off mo mamayang gabi. Bakit? Hindi niya malaman kung bakit tila disappointed siya na hindi niya ipagluluto ang mga bisita nito mamayang gabi. Gala night ng Cats mamayang gabi sa CCP. Isa sa mga sponsors ang kumpanya namin. Kaya minabuti kong ikuha lahat sila ng complimentary tickets. Ganon ba? Maigi nga yun. She wondered kung sino ang magiging date nito mamayang gabi sa gala. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Sino nga kaya ang date ni Gab sa gala na iyon? Imbitahan kaya ni Gab si Camille sa nasabing okasyon? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone and God bless.